nung bata po ako, alam ko na papasanin ko yung krus. Yung krus na bilang isang panganay na maraming pangarap para sa pamilya. Dok, teka lang kasi. Ano ka ba? Ikaw na yung mag-cut, no? Sige, tuloy-tuloy mo lang. Bata pa lang ako, alam ko na isa ako sa magtataguyod sa buhay namin. So, nung bata ako, hindi lingid sa kaalaman ng iba na bago ako makapasok sa paaralan, nagtitinda muna ako ng talong para may pambaon. Naiiyak na agad naman ako, kasi naaalala ko pa eh. Tapos maraming nakakilala sa akin na laging masaya, laging nakangiti, pero hindi nila alam na nabibigatan din ako. Teka lang. Sasak mo na. Hindi naging magaan yung buhay para sa akin. Pero meron naman akong masayang pamilya. Nung LM ako, mahirap. Kasi sabi ko nga, nagtitinda muna ako ng talong bago ako makapasok. Pero at least, napagtagumpayan ko yon at nakagraduate ng grade 6. When I was high school naman, merong mga taong tumulong sa amin para mapaaral ako. Sila yung mga taong may mabuting puso na hindi kami hinindian at tulungan. At nung college, marami pa ring problema, maraming mga pagsubok. Pero sa tulong ng mga kaibigan at mga magulang at kapatid ay napagtagumpayan ko naman lahat. So nakagraduate na ako ng college. Akala ko yun na yung umpisa ng masayang buhay namin. Nung college, nun kami natutong mangarap. Kasi hindi naman madali yung buhay na pinagdaanan namin. Hindi kami mayaman, mahirap lang kami. Pagka-graduate, naghanap agad ako ng work kasi gusto kong makatulong agad kila nanay na pag-aralin yung dalawa kong kapatid. Kasi hindi naman namin kaya kung silang dalawa lang ni daddy yung mag-work. So mahirap kasi hindi naman ganun kalaki yung sahod mo. Yung tipong kahit walang matira sa'yo, basta may maitulong ka lang sa pamilya mo. Yung tipong gigising ka, tapos mag-work ka, tapos pag uwi mo matutulog ka, gigising ka pa ulit-ulit na sistema ng pamumuhay. So hindi nagkakasya yung pera, kaya ang ginawa ko, naghanap ako ng mga pwedeng tutoran. So sa pamamagitan nun, medyo nakatulong yun sa buhay namin. Dun sa part na yun, medyo nabibili ko na lahat ng gusto ko o nabibigay ko naman yung gusto ng mga kapatid ko. Kaya lang, dumating yung pandemic. So ako kasi, sa bus ako nag-work, so nakulong ako sa Katakte. Tapos doon may mga alagang baboy sila nanay. Eh since ako yung nandun, ako dapat yung mag-alaga. So pagkatapos ko sa school, diretso agad ako sa mga tutors ko. So 3 tutor yun. Siguro mga 7:30 or 8 na ako nakaka-uwi. Tapos pagdating mo, kailangan mo pang pakainin at linisin yung mga baboy. Kailangan mong magluto mag-isa para sa sarili mo. Kasi mag-isa lang ako dun, wala naman sila nanay, wala akong pamilya, nasa Kulianan sila at hindi naman ako pwedeng lumabas para pumunta sa kanila. Tapos dun ko naranasan yung sobrang hirap, yung kakapusan ng pera. Kasi dumating sa point na walang-wala na talaga ako. Tapos yung mga baboy namin wala nang makain, kahit sahan ng saging pinapakain ko sa mga baboy namin. Nakakatawa lang pero talagang mahirap. Tapos nun, nag-try ako na mag-board exam.
Sa una, tsaka dalawa, at 3 beses. Dun yung time na hindi ko naman masyadong iniisip na makapasa. Kasi may work naman ako. Kumbaga, hindi yun yung priority ko. Kung makapasa, edi thank you. Kung hindi, thank you pa din. Pero dun sa pang-apat, sabi ko sa sarili ko, dapat makapasa na ako kasi medyo tumatanda na ako at gusto ko nang matupad yung mga pangarap ko. So, nag-try ako. Nag-review ako. Pero, noon ako hindi pinalad. Yun yung tipong 1 puntos na lang yung makikita mo. Pero hindi ka pa rin nakapasa. Tapos doon ako nagtanong kay Lord na parang ang dami ko ng mga pinagdadaan ng hirap. Bit-bit ko na lahat. Tapos bakit parang hindi pa rin nagte-turn yung table sa akin? Ba't parang puro sa ibang tao na lang? Pero sabi nga ni nanay, matuto lang akong magtiwala. Matuto lang akong maniwala. Tapos, ayun, nabuhayan ulit ako. Hanggang sa nag-try ulit akong mag-exam. So doon, medyo mahirap yung pinagdaanan ko kasi after ng tutor ko, alas 8, magre-review ako hanggang 11 p.m. Tapos gigising ako ng 3 a.m. Kumbaga talagang doon ko binuhos yung oras ko sa pagre-review. Self-review lang kasi wala naman kaming pambayad ng review center. Medyo mahal kasi siya. So, nag-try lang ako na mag-review hanggang sa dumating na yung board exam at masaya yung puso ko kasi lahat ng mga ni-review ko lumabas sa exam. Tapos, as expected, nakapasa na ako. So, sobrang saya. Sobrang saya ng puso ko ng mga panahon na yun. Kasi sabi ko kay Lord, thank you kasi pinagbigyan niya yung isa sa mga pangarap ko. And then after that, kala ko okay na. Kala ko magiging masaya na. Kala ko matutupad na yung mga pangarap ko. Nag-try ako magparank sa public. Tapos siguro sinusubok na naman ako ni Lord. Kinulang na naman ng 1 puntos yung score ko na dapat marank na ako. Sabang nagmamaneho ako pa uwi, bit ko yung score. Nakalagay dun yung score, tas makikita mo kulang lang ng 1 para marank. Siniyak ako. Sa isip-isip ko, Lord, ano pa bang kulang? Ano pa bang dapat kong gawin? Mabait naman akong anak. Sinusunod ko naman sila. Lahat ng pangangailangan nila binibigay ko. Pero bakit para sa akin hindi mo maibigay? Nun ko siya kinwestiyon ng maraming question. Kasi kumbaga bigat na ako, hirap na ako as ate, as a breadwinner ng family namin. So, doon ako nag-question sa kanya na bakit 1 puntos na lang hindi mo pa binigay. 1 puntos na lang para matupad ko yung pangarap ko, hindi mo pa rin binigay. Tapos, hanggang sa meron na namang mga words of wisdom yung parent ko, mga kapatid ko, na okay lang yan. So, nung lumalakas yung loob ko. Tapos, dumating na ulit yung ranking. So, nag-try ulit ako kasi wala namang posible, diba? So, doon ako nakapasok. Doon ako na-in sa public. At nung mismong araw na na-in ako, nag-uusap kaming magkakapatid. Doon kami nagsimulang mangarap na makapagpatayo ng bahay. Kasi yung bahay namin, sa totoo lang kapag may bagyo, naawa ko sa mga magulang ko kasi talagang hawak-hawak namin yung bubong para di lumipad. Tapos di kami makatulog ng maayos kasi pinapasok ng tubig yung bahay. Yung tipong natutulog ka pero pag isip mo basa na yung likod mo kasi punong-puno na yung tubig ng yung kwarto namin. Sabi ko sa mga kapatid ko, konting hintay, konting tiis. Feeling ko naman matutupad yung pangarap namin na mapatayo yung bahay namin. So di naman nagkulang si Lord. Yung tipong nangangarap kaming 3 na ate, dito yung magiging kwarto ko.
ate, magkasama pa rin kami ni Keng. Kahit may sarili ka ng kwarto, gusto ko magkasama pa rin sila ni Keng. Ganun yung mga sinasabi nila Hana. Tapos, hanggang sa dumating yung time na nabigyan ako ng pagkakataon na mapagawa ko yung bahay namin. Sobrang saya ko nun. Talagang hindi ako kasi kumbaga unti-unti na matutupad yung mga pangarap na matagal ko nang gusto. Yung tipong naibibigay ko na lahat ng pangangailangan nila. Yung tipong hindi na namin kailangan mangutang para may pangkain. At yung tipong hindi na namin kailangan makitulog dahil bumaba sa bahay namin o kaya naman muntik na hanginin yung bubong. Sabi ko, ito na yung matatag. Yung tipong makakatulog ka na ng mahimbing. Yung tipong wala ng tubig na dadampi sa likod mo kasi may sarili ka ng kwarto. Tapos nun, naging masaya naman yung buhay. Although may mga problema pero nalalampasan naman namin yun. Tapos hanggang sa eto na ako ngayon. So, kinasal na at bubuo na ng pamilya. Ang prayer ko lang is sana kung ano man yung mga napagdaanan ko na hirap ng buhay, na alam ko iyon yung nagpatatag sa akin, sa amin. Sana ay mas maging matatag pa ako sa bubuuin kong buhay, sa bubuuin namin pamilya. Ano yung, kasi di ba kinwestiyon mo si Lord? So, pagising mo nung ng isang araw, paano ka nagtiwala ulit sa Kanya? Kasi hindi ka na nagsisimba eh. So, di ba kinwestiyon ko si Lord? Pagising ko sa umaga, kaya nagbalik yung tiwala ko sa Kanya kasi may nabasa akong verse. Nakalagay dun sa verse, ayun. Kuya ko. Ayun. When the time is right, the Lord will make it happen. So, yun yung nabasa kong verse. Pagising ko, nag-swipe ako sa Facebook. Yun yung nabasa ko. Kaya, kumbaga, parang lumakas ulit yung loob ko na baka nga siguro hindi pa time nung mga pinapanalangin ko. Kasi, di ba, kapag ka nasa tamang oras, tamang panahon, kapag handa na tayo, nun niya kasi binibigay eh. Kasi alam mo yun, ang sarap at ang tamis ng tagumpay kapag pinaghirapan mo yung isang bagay. Ano yung masasabi mo sa mga tao na nakakaranas ngayon nung kasalukuyang naranasan mo noon? Sa mga taong nakakaranas ng hirap, bilang isang panganay, bilang isang breadwinner, huwag tayong mapagod kasi dadating din yung time na para sa atin. Siguro medyo delay lang kasi baka hindi pa tayo nagiging ready. So siguro si Lord nire-ready muna tayo para mas masaya at mas masarap yung tagumpay na makakamit natin. Amen.